Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Umalis na ang tatlo, master sambit ng isang servant umano'y upang makuha ang kaluluwang iyon umabot pa sa punto na inoffend nito ang mga elders ng Holy Land tapos ngayon iyon ay ibinigay niya lang ng ganun-ganun kay Chen Baekchuan. Idinagdag ng babaeng servant na maging ang soul lock coffin ay ibinigay din ito. Gayunpaman sinabi lang ni Yang Zuan na paano naman daw ba siya malulugi, sooner or later makukuha niya rin pabalik ang interest. Iyon ay reinkarnasyon ng isang great cultivator ano naman, sa kasalukuyan ito ay isa lamang yuaning level kaya sa huli makukuha niya rin ang untold secrets na mayroon ang katawan nito at mapapasa kanya ang kaluluwa nito ng dahan-dahan. Immortal Monarch Chen bungad ni Chief Lu umano'y ang nangyaring vibration kanina ay nagdulot ng kaunting pinsala sa kanilang starship. Sumabad si Lisa na isinasuggest niyang maghanap muna sila ng malapit na lugar na matitigilan maaari itong mag-scavenge ng mga spiritual stones at iba pang mga good materials na makakatulong upang maayos niya ang starship. Alright tugon ni Chen Fan ngunit sa ngayon ay mayroon muna siyang bagay na aasikasuhin. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Ulan Star, matatagpuan malapit sa Great Southern Sky Realm. Sa isang partikular na lugar ay makikita ang ilang grupo sinabi ng isa na ang Spirit Fog ay malapit ng maglaho. Ang Spirit Pit ay magbubukas na, for clans pakiusap ang mga ito raw ay pumasok ng may kaayusan. Huwag maglaban-laban sa halip ay magtulungan sa paghuhukay ng mga spiritual stones para sa kapakanan ng Yunnan Holy Land. Brother sambit ni Shui Mayor ng Shui family nagtanong kung magbubukas na ba ang Spirit Pit. Oo tugon ni Shui Yi kaya ito raw ay sumunod lang sa kanya at wag hihiwalay sa grupo. Nang may pag-aasam ay sinabi ni Shui Mayor na kapag nakababa na sila kailangan nilang makuha ang best at ang pinakamakapal na veins upang makolekta ang mga spirit stones at mga immortal fruits para sa Holy Land tama raw ba? Oo tugon ni Shui Yi ngunit kailangan nitong sumunod at makinig sa kanya wag magpaka-hero na iintindihan daw ba nito? Oo excited na tugon ni Shui Mayor definitely gagawin niya ang kanyang best na siyang nagpabuntong hininga kay Shui definitely hindi raw nito naintindihan ang sinabi niya. Ang mga ito naman ay nagmula sa Sang family ng Ulan Eastern Region, nagtanong si Mr. Sang sa isa kung naihanda na ba nito ang lahat ito raw ba ay foolproof, sumagot si Miss Sang na maaari na itong mapanatag na isaayos niya na ang lahat. Ang 6th Elder ng Yunnan Holy Ground ay isang soul formation cultivator. Ang ibinigay nito ay hindi maaaring maging mali. Sa pagkakataong ito ang Shui family ay hindi makakakuha ng kahit na isang spirit stone man lang, at hindi na rin makakabalik pa ang mga ito. Ilang sandali pa ay tuluyan ng naglaho ang Spirit Fog hudyat ng pagbubukas ng Spirit Pit, nagunahan ang 4 na family sa pagbaba upang maghanap ng mga veins. Sa loob ay nagbigay ng order si Elder Shui sa ilang mga members ng Shui family na maghukay ng mga veins sa pinakamataas na height, sinabihan si Shui Yi na bumaba kasabay ng karamihan. Elder tugon ni Shui Yi umano'y siya ay hindi pa makakatuntong sa tamang edad hanggang sa susunod na buwan kaya sa pagkakataong ito ay, gayunpaman binigyan lang siya ng ganitong tingin ni Elder Shui kaya wala nang nagawa pa si Shui Yi. Mayor sambit niya sabay lapat ng kamay sa ulo ni Shui Mayor manatili lang daw ito rito at magtrabaho kasabay ng ilang mga brothers at sisters at kapag natapos na ito, umakyat na ito agad at hintayin siya doon sa bakana ng pit. Oo Big Brother mariing tugon ni Shui Mayor siya raw ay magsusumikap ng husto. Thus umalis na nga si Shui Yi nag-dive pababa kasabay ni Elder Shui. Nagtaka si Elder Shui dahil hindi hinuhukay ng ibang mga families ang mga medium-size na mga veins na nadaanan nila habang nagtaka naman si Shui Yi kung bakit napakabilis ng 3 mga families, nang biglang mayroong umatake sa kanya mula sa likod, tagos ang kamay sa kanyang katawan na pasambit sa pangalan ng kanyang nakababatang kapatid, bago tuluyang mahulog. Napansin ito ng ibang members ng Shui family sumigaw ang isa na mayroong nag-sneak attack habang pasigaw namang nagtanong ang isa kung sino ito. Gayunpaman ilang sword slash lang ang isinagot sa kanila at mapapansing maging sa katawan ni Elder Shui ay mayroon na ring nakabaong espada, agad na nag-summon ng isang Jade Talisman.
Tanda sambit ng isang babaeng cultivator, ito raw ay mamamatay na ngunit still gusto pa rin itong gamitin ang bagay na ito, ngunit paulit-ulit lang na binigkas ni Elder Shui ang katagang bakit. Idiot tugon ng babae gusto pa rin itong magtanong kung bakit mawawasak na ang family nito. Idinagdag na ang mga spirit veins sa lugar na ito ay hindi na kasing productive pa ng dati, tanging ang Shui family lang ng mga ito ang lumalakas. Kaya ang kanilang family ay kailangang isakripisyo ang mga ito nang magkaroon naman ng benefit ang tatlong families, mapag-aalamang ang grupong ito ay nagmula sa Tang family. Sister Tang sambit ng isa, iniwan daw ng mga ito ang ilang mga kabataan doon sa itaas upang maghukay ng mga veins. Hahayaan na lang daw ba nila ang mga iyon? After all, ang mga iyon ay mga bata pa, ang mga iyon ay hindi nila maaaring patayin. Hatugon ni Miss Tang, hayaan, ang ibig daw bang sabihin ng mga ito hayaan nila ang mga iyon upang magkaroon ng tsansang makapaghiganti kapag lumaki na sila, nang bigla na lang humiwalay ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan. Isang sneak attack sambit ng isang elder sa kanyang pagkagulantang habang nakatingin sa ibang direksyon ay nagtanong ang isa kung ito ba ang may kagagawan, at kung ano-ano pa ang pinagsasasabi ng iba. Hasambit ni Chen Fan isang napakahinat napakarupok na alliance, idinagdag sa kanyang isip na mukhang tama ang hinala niya. Sa bottom ng pit na ito ay mayroong ulan spirit core, isang bagay na nagdudulot ng mabilis at malawakang paglitaw ng mga spiritual veins at mga spirit stones na mayroong mataas na purity. Ito ay matagal nang inuukupat hinohold ng Cloudland Holy Land. Umano'y sa kanyang nakaraang buhay bago niya narating ang void returning level, ang kanyang divine sense ay sumabog at aksidente niyang na-discover ang eksistensya ng planetang ito, kaya pumunta siya rito upang kunin ang spirit core, na siyang naging dahilan upang magkaroon ng grudge laban sa kanya ang Yunlan Holy Land. Gayunpaman sa timeline na ito, ang conflict na umiiral dito ay mapapaaga ang pagtatapos agad na pinasabog ang mga cultivators ng Tang family at tumuloy na sa ibaba. Sa ibaba ay makikitang lumuluhod ang mga members ng Zhang family sa harap ng isang core, nagpasalamat sa Spirit God at maging sa Yunlan Holy Land. Kapansin-pansin ang bangkay ng ilang mga members ng Shui family na nakarete sa ibaba ng core. Sinabi ni Elder Sang na salamat sa Shui family sa pagbibigay sa kanila ng pag-asang magpatuloy, nang bigla na lang bumagsak ang ilan sa kanilang mga miyembro mula sa itaas na siyang ikinagulantang ni Elder Sang at ng iba pa. Sambit ng isa, ang mga ito ay patay na napatanong kung ano ang nangyayari doon sa itaas. Hindi raw ba kaya na sa halip na ang Shui family sila ang na-set up? Sinabi ng iba na baka mayroong traitor. Nang biglang lumitaw sa itaas nila si Chen Fan, nagsabing ayaw niyang makialam sa kanilang away, ang gusto niya lang ay ang makuha ang core. Nagtanong si Elder Sang kung ito ba ang pumatay sa kanilang mga tao at kung sino ito. Ito raw ba ay nagmula sa Shui family? Subalit sila'y tinawag lang ni Chen Fan na grupo ng mga langgam. Umano'y ang mga ito'y lumayas sa harap niya. Insolent sigaw ng isa, nagsabing ito ay sakop ng jurisdiction ng Yunlan Holy Ground. Sila ay ang mga nagre-represent sa interest ng Yunlan Holy Ground. Gusto raw ba nitong kalabanin ng mag-isa ang Yunlan Holy Ground? Napakaingay tugon ni Chen Fan, sabay tagpa sa leeg na siyang nagpa-flinch kay Elder Sang. Sinabi ni Elder Sang kay Chen Fan na ang lakas nito ay hindi na masama marahil sa mga mata nito'y sila'y mga hamak lang na langgam. Gayunpaman, maging ang mga langgam ay mayroong will na mag-survive. Idinagdag na kapag bigla na lang nawala sa kanila ang kanilang spirit core nang walang dahilan ng buong ulan star ay mawawala ng kahalagahang umiral, di maglalaon silang lahat ay mamamatay, kaya raw ba kaya kung ganito na lang. Naglabas ng isang artifact. Contact daw muna nito ang Yunlan Holy Ground gamit ang Black Jade na ito upang ma-determine ang ownership ng Spirit Core at manpower. Pagkatapos nun maaari na nitong kunin ang Spirit Core. Tugon ni Chen Fan, siya raw ba na si Chen Baixuan ay kailangan pang makipag-discuss sa iba, ang sino mang mangangahas na humarang sa kanya ay mamamatay. Hatugon ni Elder Sang, talaga raw bang ito ay determined na kalabanan ang Yunlan Holy Ground? Habang nakatitig sa Spirit Core ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa ngayon ay pumunta siya rito na mas maaga ng mahigit sa 400 taon kaysa sa kanyang nakaraang buhay upang kunin ang Spirit Core na ito, kaya syempre sa ngayon ito ay medyo hilaw pa. Gayunpaman wala na siyang iba pang magagawa. Nag-infuse ng chi sa kanyang kamay sabay extend at lapat sa Spirit Core na nagdulot ng pagyanig sa buong lugar. Inangat. Nagpanik ang lahat, sila raw ay inaatake ng mga spiritual veins. Sumigaw ang iba na umalis na muna sila rito, habang napatanong naman ang iba pa kung magko-collapse na ba ang lugar na ito.
Tumalon si Chen Fan, lumipad tangay ang spirit core patungo sa bakanan ng pit. Hasambit ng isang batang member ng Shui family, nagtanong kung ano ang nangyayari sa spiritual pit, bakit nagkakaroon ng pagyanig. Sinabi ni Shui Mayor na baka ang mga adult sa ibaba ay nakahukay ng kung ano, ngunit bakit daw ba hindi pa umaakyat ang kanyang brother? Mayroon dong papalabas, teka, mukhang ito raw ay hindi tao. Hinila ng dalawang bata si Shui Mayor at tuluyan ng nakalabas si Chen Fan. Napatingin sa tatlong bata agad na nagtanong si Shui Mayor kung ano ang ginagawa nito, ibalik daw nito ang core. Tumalon patungo kay Chen Fan, Mayor sigaw ng isa, bumalik daw ito. Hasambit ni Chen Fan, so ang pangalan nito ay Mayor, ngunit sumigaw lang si Shui Mayor na bitawan nito ang spirit core at mapapansing may hawak siyang pait. Gayunpaman inextend lang ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay, nagcast ng kung anong spell upang i-hold si Shui Mayor. Hayaan mo akong makalabas, sigaw ni Shui Mayor, ibalik nito sa kanila ang spirit core. Tinawag na evil bastard si Chen Fan, ngunit sumagot lang ang ating bida na malamang sa ngayon patay na yung lahat ng mga nasa baba. Ano, sigaw ni Shui Mayor kasabay ng pagpatak ng kanyang luha, kung ganun ang kanyang Shui family at big brother ay, ano, pinatay raw ba nito ang mga iyon? Bad guy ito raw ay magnanakaw, ngunit ibinaba lang siya ni Chen Fan. Nagsabing ayaw niya nang magpaliwanag pa, ngunit palagi nitong pakatandaan na ang mga makapangyarihan ay magagawa ang kahit na anong gustuhin niya, habang ang mga mahihina naman ay kamatayan lang ang magiging kapalaran. Sinimulang lumipad palayo at idinagdag na tandaan nito, ang kanyang pangalan ay Chen Baixuan. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang wild planet kung saan ibinaba ni Chen Fan ang spirit core, patakbong lumapit ang dalawa. Nagtanong si Lisa kung kamusta, nakuha ba nito ang mga materials, ngunit nabigla sila nang mapansin ang spiritual chi na iniimit ng dalang spirit core ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan sa dalawa na gusto niyang magkaroon ng seclusive cultivation dito sa loob ng 1 linggo, kaya bantayan ng mga ito ang buong paligid, at huwag siyang iestorbuhin. Immortal Monarch, tugon ni Zhong Ziming, wag daw itong mag-alala dahil walang ibang mga taong narito. Ang mga narito lang ay ilang mga halimaw mula sa inner realm, ang mga iyon ay hindi big deal. Pag-alis ng dalawa ay napasabi si Chen Fan na ang planetang ito ay punong-puno ng wood spirit, akmang-akma sa tinataglay niyang cultivation technique. Maaari siyang makagawa ng dobleng progress dito gamit lang ang kalahating effort, at makalipas ang ilang sandali, ay inilabas niya ang artifact na kinalalagyan ng kaluluwa ni Master Zai. Zai yan, saad niya, gagamitin niya na raw ngayon ang Star Core upang i-renew ang buhay nito at nang ito ay ma-reborn. At makalipas nga ang 7 araw at gabi, nagtanong si Chen Fan kung kamusta ang pakiramdam nito. Iminulat ni Master Zai ang kanyang mata't nagsabing napakagaan, na bigla nang makitang si Chen Fan pala ang nagsalita. Ano, Sect Master, siya raw ba ay binigyan nito ng bagong buhay? Sect Master, salamat. Siya raw ay wala ng ibang alam na paraan upang mabayaran ito bukod sa ang pagsilbihan ito ng buong katapatan buong buhay niya. Nagsama ng quote si Chen Fan, isinuot kay Master Zai at sinabihang tumayo. Umano'y ang residual soul nito ay napakahirap na i-maintain. Patuloy na nagpaliwanag si Chen Fan sa kasalukuyang estado ng katawan ni Master Zai. Indeed, tugon ni Master Zai, ang sinasabi raw nito ay tama, at ang kanyang alaala sa ngayon ay mayroong ilang mga malalabong figures. Well, ang ma-reborn daw para sa kanya ay sapat na wala na siyang mahihiling pa. Isa pa, ang katawan na mayroon siya ngayon ay higit na mas malakas kaysa sa dati niyang katawan. Sinabi ni Chen Fan na sumama ito sa kanya, mayroon siyang maraming mga bagay na gustong itanong. Okay, tugon ni Master Zai, at tumungo na nga sila sa starship kung saan mapapansing tila ba kinukumpuni ni Lisa ang starship. Sa loob ng silid na kinaroroonan ni Anya ay sinabi ni Chen Fan na magmula nung siya ay magsimulang maglakbay upang hanapin sila ay kakaunting success pa lang ang nakakamtan niya. Sinabi ni Master Zai na malamang naging napakahirap ng mga bagay-bagay para sa Sect Master. Nagtanong si Chen Fan kung ito ba ay kinuha kasabay ng kanyang pamilya Xiao Qiong at ng iba pa. Hindi, tugon ni Master Zai, siya raw ay kinuha ng isang Yuanying cultivator pagkatapos nilang maglaho habang siya ay tila mababaliw na sa paghahanap sa kanila. O, tugon ni Chen Fan, nagtanong kung sino ang kumuha sa kanya. Sinabi ni Master Zai na nung ito ay umalis sa Earth, ito ay naglakbay sa mga bituin ng walang anumang trace, ngunit ang mga tao ng Baekhyong ay mayroong walang hanggang tiwala sa kanya, kaya ang lahat ay hindi nagpanik. Gayunpaman, makalipas ang 2 taon 1 araw,
isang mensahe ang natanggap niya mula sa headquarters ng Baekhyung nagsasabing ang asawa ng sect master ay naglaho, at pagkatapos nun ay dumating na rin ang balita patungkol sa paglaho ng pamilya nito sa misteryosong paraan. Nung una inakala niyang sila ay dinukot ng mga masasamang puwersa gayunpaman, walang sino man ang nag-claim na sila ang responsable sa kanilang pagkawala. Sa parehong pagkakataon ay ginamit niya ang halos buong puwersa ng Baekhyung upang hanapin sila ngunit makalipas ang isang taon, wala pa rin silang nahanap. Sa kabilang banda ang Apollo Dynasty at iba pang mga sektang nagmula sa labas ng Earth ay nagbuhos na rin nag-set up ng iba't ibang sekta, at tuluyang kinain ang kapangyarihan ng Baekhyung. Sa pagkawala ng pangunahing poste at iba pang mga top cultivators ng kanilang sekta ang Baekhyung ang tanging nagawa lang ay ang mag-struggle at kumapit. Nasa isang underground pit siya noon upang maghanap ng mga clue, nang bigla na lang siyang inatake ng isang individual na kiniklaim na nagmula sa Five Elements Immortal Sect. Nagkaroon siya ng matinding injury. Sinasabi nitong siya ay nagtataglay ng isang sinag ng pamilyar na aura umano'y although ito ay napakahina at halos hindi nag-e-exist iyon ay hindi na mahalaga. Sa walang alinlang ay isinailalim siya nito sa isang soul-searching technique upang maghanap ng mga clues. Nung sandaling iyon ang kanyang kaluluwa ay tila ba sasabog na, ang sakit na kanyang nararamdaman ay mas malala pa sa kamatayan, at magmula nun ay nawala na siya ng malay at nanatiling confused, hanggang sa dumating ang araw na ito nang makita niyang nakatayo sa harap niya ang sect master. Ngayon niya lang naramdamang siya pala ay buhay pa. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip ang Five Elements Immortal Sect na naman ito raw ba ay dahil sa si Zaiyan ay related sa kanya kaya ito ay nagtataglay ng kaunting aura ng Azure Emperor Longevity Body. Kung pakikinggan ng mga kataga at pangyayaring inilarawan ni Zaiyan, lumalabas na ang anak ng Azure Emperor nung panahong iyon ay patay na. Sinabi niya kay Master Zai na magpahinga na muna at sanayin ang kanyang sarili sa kanyang bagong katawan. Ang kasalukuyan nilang destinasyon ay patungo sa Five Elements Immortal Sect. Nanginig ang buong katawan ni Master Zai sa kanyang narinig sambit ni Chen Fan. Nagtanong kung ito ba ay natatakot. Sumagot si Master Zai na ayaw niyang magsinungaling sa Sect Master. Ang sakit na dinanas niya at nadama nung ang kanyang kaluluwa'y sumailalim sa soul-searching technique ay hindi pa rin nawawala magpahanggang sa ngayon. Ito ay tila ba isang bangungot na hindi mawala-wala. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa balikat ni Master Zai at nagsabing ayos lang yun. Ang sakit pagkaduwag at takot ay normal lang na maramdaman ng mga tao. Gayunpaman ang kailangan nitong gawin ay ang i-convert ito bilang kanyang lakas at motibasyon sa paghakbang pasulong at kapag nalagpasan nito ang lahat ng obstacles na ito ay magkakaroon ng quantum leap. Yes Master, tugon ni Master Zai, siya raw ay magli-live up sa ekspektasyon nito, at lumabas na kasabay ng pagpasok ni Chief Lu. Nagtanong kung talaga bang ganito ito ka-gentle at bait sa kanyang mga disciples na ni kahit na anuman ang mangyari hindi niya i-abandon ang mga ito. Sumagot si Chen Fan na poprotektahan niya ang mga ito hanggang sa dulo ng walang hanggan hanggat ang mga ito ay sumumpo lang ng katapatan at siya'y kilalanin bilang kanilang master. Lumuhod si Chief Lu, nagtanong kung paano naman siya raw ba ay itatrato rin ito sa parehong paraan. Lumapit si Chen Fan at nagtanong kung hindi ba ito nakinig ng mabuti sa sinabi niya. Inuulit niya ang premise ay ang sumumpa ng katapatan at kilalanin si Chen Baekhyun bilang master. Isa pa, wag daw nitong isiping hindi niya alam ang binabalak nito. Tino-tolerate niya lang ito dahil sa ito ay may silbi pa sa kanya ngayon kung kaya seize na nito ang panahong may silbi pa ito sa kanya at isipin ang posisyon na gusto nitong makuha, nang biglang dumating si Lisa. Immortal Lord, saad nito umano'y ang natitira na lang ay ang i-inject nito ang kanyang kaluluwa sa starship. Kung ganun, let's go, tugon ni Chen Fan sabay hakbang palabas. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa puso't isip ni Chief Lu sa ngayon. Sinabi ni Lisa na gamit ang kanyang skill, yung malaking core na dinala nito ay na-integrate niya na ng lubusan sa lumang starship, kaya sa ngayon hanggat maka-inject lang ito ng sapat na spiritual power gamit ang importer, ang starship ay mapapasa niya na ng tuluyan at direkta niya na itong makokontrol gamit ang spiritual power at maging ng kanyang consciousness. Hatugon ni Chen Fan, indeed talagang ito raw ay convenient. Of course, tugon ni Lisa, umano'y ang original na lumang starship ay isa lamang ordinaryong public carrier ngunit ngayon ito ay nag-transform na patungo sa pagiging isang private starship, upang mamit ang dignity nito. Tama raw ba? Oo, tama, tugon ni Chen Fan.
Hasambit ni Lisa sa kanyang isip maaaring ito raw ay mayroong kakayahang hukayin ang core ng isang planeta gayunpaman hindi nito magagawang mapakain ang structure ng kanyang modified core, tiyak na direktang uubusin sa paghigop ng starship ang spiritual power nito't mamamatay ng instant, kasalanan nito ang lahat dahil sa pagiging napakamapagmataas. Sa una syempre kailangan niyang umarte ng dahan-dahan ngunit ni hindi man lang nito napansing mayroong mali. Sunang pseudo-siphon ay mabubuo at ang spiritual power nito ay hihigupon ng star core, mahihirapan itong makawala gayunpaman makalipas ang ilang sandali, nagtaka si Lisa dahil wala pa ring nangyayari. Lumingon si Chen Fan at nagsabing salamat sa pagbigay nito sa opportunities na kailangan niya, relax sa ngayon mag-relax na muna ito sabay release ng Wuchi tumilapon si Lisa. Nagpatuloy sa pag-release ng Wuchi si Chen Fan hanggang sa nabulabog ang mga halimaw na nasa malapit, lumabas ang dalawa. Immortal Monarch saad ni Chief Lu nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Nagtanong si Zhong Ziming kung bakit ito nagre-release ng chi ng ganito ano gusto na raw ba nitong mamatay. Uno ang kanyang katawan daw ay involuntarily na inaabsorb ang energy na ito at sinabi naman ni Chief Lu na pakiramdam niya tila ba umaangat ng napakabilis ang kanyang cultivation level. Nagtanong si Chen Fan kung ano pa ang hinihintay ng mga ito bilisan na ng mga ito at mag-cultivate. Ano sambit ni Zhong Ziming sa kanyang pagkabigla nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin ano ito raw ba ay naging isa ng spiritual spring, oo tugon ni Chen Fan maupo raw sila malapit sa kanya at mag-cultivate kung sila ay hindi natatakot sa kamatayan, higupin ng mga ito ang lahat ng kaya nilang higupin at kung mauubos nila ang kanyang energy, sila ay magkakaroon ng ilang abilities at ganoon na nga ang ginawa ng dalawa. Pagbalik ni Lisa ay nabigla siya nang makitang na full charge na ang starship at ngayon ang bagay na ito na nasa harap niya ang green light na ito na kumakalat sa buong kontinente ay nag-uumapo sa spiritual power ito ay hindi kapanipaniwala. Tapos ginagamit pa rin ito magpa hanggang sa ngayon ang pseudo-siphon upang i-extract ang kanyang spiritual power. Hoy ikaw Immortal Monarch sigaw niya nagtanong kung ito ba ay stupid bakit hindi pa ito tumitigil, bakit hinahayaan nitong higupin ni Zhong Ziming at ng iba pa ang spiritual energy nito upang mag-cultivate ano ang binabalak nitong gawin, ngunit sumagot lang si Chen Fan na gusto niya nang mamatay. Idinagdag sa kanyang isip na hindi niya ini-release ang lahat ng kanyang spiritual energy nang hindi nag-iisip sa halip. Una pinrotektahan niya muna ng maayos ang pinaka-pure na source ng kanyang immortal energy at power, kapagka hindi niya ito nabasag ito ay hindi niya mabubuo. Siya ay tila isa lamang basong puno ng energy, kailangan niya itong ibuhos bago punuin uli ng mas malakas na energy at ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan. Napabuntong hininga si Zhong Ziming iyon daw ay napaka-comfortable gayunpaman nagulantang siya nang mapatingin kay Chen Fan na ngayon nangayayat na ng gusto at tila ba naging isa ng matanda. Nabahala si Zhong Ziming at lumapit, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na wag itong mag-alala ayos lang siya nang biglang dumating na yung mga halimaw. Be careful sigaw ni Zhong Ziming at agad na hinarangan si Chen Fan, ngunit sinabi lang ng isang halimaw na sila ay na-enlighten sa kabaitan nito kaya magmula ngayon ito na ang kikilalanin nila bilang kanilang master, nagsiyukod sa harap ni Chen Fan. Alas saad ni Chen Fan mukhang ang Five Elements Immortal Sect ay nagpapadala pa rin ng mga tao upang mag-imbestiga sa kanyang clue ang mga ito ay tainted ng Greenwood Breath maaaring iyon ay hindi maganda. Gayunpaman since siya na si Chen Baeksuan ay kinikilala ng mga ito bilang master po protektahan niya ang mga ito well sa umpisa pa lang ay mayroon na siyang idea, ang mga ito ay malayang makapag-cultivate dito at nagsimula na silang humakbang paakyat. Immortal Monarch sabat ni Lisa nagsabing ang starship na ito ay hindi Noah's Ark hindi nito maaaring isama ang mga ito, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung gaano kalalim ang alam nito patungkol sa kanyang abilities. Hindi na nito kailangang magpatuloy pa sa pag-speculate hindi nakaimik si Lisa. Immortal Monarch sambit ni Miss Zhong Yaoyao sa loob umano'y tinake advantage niya ang energy na iniimit nito kanina upang i-improve ang kanyang cultivation. Si Anya raw ay natutulog ng mapayapa ngunit paminsan-minsan ay binabanggit nito ang mga katagang Xiao Fan at Chairman. Very good tugon ni Chen Fan at inutusan si Chief Lu na bantayan si Anya. Habang sinabi niya naman kay Miss Zhong Yaoyao na makinig sa kanyang mga instructions bibigyan niya ito ng creation. Makalipas ang ilang sandali sa labas ay sinabi ni Zhong Ziming na iyon ay ang tunog ng kudyapi ng kanyang sister,
mukhang ang cultivation nito ay nagkaroon ng breakthrough at ang kapangyarihan ng tunog na tinataglay ng kanyang kudyapi ay naging mas pure pa. Gayunpaman sa ngayon sa kanyang mga mata ang pinakamahalaga lang ay ang napakasarap na pagkain na ito. Lisa mukhang alam niya na kung bakit wala itong talent sa immortal cultivation, dahil ang talent nito ay nasa pagluluto. Napatingin si Lisa sa mga halimaw, ito raw ay amazing, lumalabas na kayang maapektuhan ng direkta ng mga cultivators ang isang buong planeta kapag may ginagawa silang kung anong bagay. Siyempre tugon ni Zhong Ziming dahil ang mundo ng immortalidad ay ang siyang pinakamalakas, sila ay ang in charge sa buhay at kamatayan at yung mga mahihinay magmimistulan lang na langgam. Halanggam tugon ni Lisa, umano'y talagang nung sandaling iyon. Siya ay nakaramdam ng matinding panliliit nang biglang lumabas si Miss Zhong Yaoyao nagsabing pumasok na sila'y aalis na. Nagtanong si Zhong Ziming kung naka-recover na ba ang Immortal Monarch, hasambit ni Chen Fan sa loob nagtanong kung ano sa tingin nito. Makikita ang reaksyon ni Zhong Ziming nang makita si Chen Fan, ito raw ay unfathomable Immortal Monarch, mukhang ang aura raw nito ay naging mas pino at pure pa kaysa sa dati. Ano ito raw ba ay bumalik sa basics o ito na ba ang pinakasimple? Ang level ng Immortal Monarch ay hindi nagbago, ngunit bakit daw ba nakakaramdam siya ng pagkabalisa na tila ba ang nasa harap niya ngayon ay isang void returning old demon na siyang naging dahilan upang makatanggap siya ng kaltok mula kay Miss Zhong Yaoyao. Nagtanong kung anong old demon ang pinagsasasabi nito, tingnan daw nito ang kanyang mga binibitawang kataga at nagsimula ng umangat ang starship. Makalipas ang ilang sandali habang nakadungaw sa bintana ay napasabi si Lisa sa kanyang isip na sinabi ni Chen Fan na puprotektahan nito ang mga halimaw ng planetang iyon, ngunit iniwanan niya lang ang mga iyon doon. Mukhang ang ability raw pala nitong kalimutan ang kanyang binitawang pangako ay higit na mas malakas. Gayunpaman hindi siya maaaring makipag-mess sa taong iyon dahil nararamdaman niyang napakadali lang siya nitong madudurog na para bang langgam kapag ganusto nito. Heto na sambit ni Chen Fan sa kabilang dako. Inilabas ang isang artifact at nagsabing originally ang boteng ito ay isa lamang convenient na storage at refining apparatus. Ngunit since ito ay nasa kanya, ito rin ay nag-advance. Collect, sambit niya sabay bitaw sa artifact, mukhang sinubukan niyang higupin ang isang buong planeta. Lumapit si Lisa at nagtanong kung ano ang ginagawa nito, ano hindi raw ba kaya na, no way, ito raw ay napaka-imposible. Ang boteng ito ay napakaliit, kahit na ito pa ay isang storage treasure, kailangan itong sumunod sa basic law. Tuluyan ng nahigop ng artifact ang isang buong planeta, sinabi ni Chen Fan na ito ay mas secure na ngayon, sa pamamagitan ng spiritual chi na nasa loob ng bote. Ang mga living spirit na nasa loob ng planetang ito ay makakapagpatuloy sa pag-iral at pag-refine. Ang unang kailangan mong gawin ay ang alamin kung ano ang gusto mong gawin. Magmula ngayon ang boteng ito ay tatawagan niya ng Yuan Dao. Parang mababaliw na si Lisa sa kanyang nasaksihan, ano kinolekta nito ng direkta ang isang buong planeta gamit lang ang napakaliit na boteng ito na raw ba ang tinatawag na cultivation, mas akma raw itong tawagin bilang magic. Humarap si Chen Fan sa kanya at nagsabing iyon ay dahil sa ito ay lumaki sa Eternal Darkness Planet, kaya iniisip nitong ang lahat ng mga bumibisitang mga immortals doon ay mga ordinaryong tao lang. Iniisip nitong sila ay mahihina, hindi raw ba, ngunit ngayon sa pagkakataong ito ay magkakaroon na ng bagong perception patungkol sa mga immortal cultivators sabay activate sa Yuan Dao. Hindi sigaw ni Lisa, nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin, wag siya nitong patayin. Ngunit tuluyan na siyang hinigop ni Chen Fan, nagsabing sa ngayon ay ipapadala niya muna ito sa Yuan Dao Star upang mag-reflect, hindi niya na ito kailangan sa ngayon, at nagbigay ng utos na tumungo na sila sa Kangsheng Planet kung saan naroroon ang 5 Elements Immortal Sect. Sa isang partikular na galaxy ay makikita ang individual na ito, nagsabing ang kaluluwa ng kanyang puppet at yung napakalaking amount ng Greenwood aura ay nagmula rito ngayon lang, kaya papaanong nangyaring hindi niya na ito maramdaman, ano hindi raw ba kaya nahuli na siya, damit. Gayunpaman ang lugar na ito ay mas malapit sa sentro ng universo kaysa dun sa lugar kung saan ipinadala ni Xiaoqing ang Billication. Very well, mukhang ito ay tutungo sa kanyang 5 Elements Immortal Sect, kung ganun kukunin niya ang ulo nito, ang posisyon bilang adoptive son ng Azure Emperor ay mapapasa kanya. Mula doon ay nakapasok na sina Chen Fan sa teritoryo ng Kangsheng Star Field.
Immortal Monarch. Saad ni Zong Ziming lumalabas na mukhang narating na nila ang lokasyon kung saan matatagpuan ang Five Elements Immortal Sect, at mula doon ay bumaba sila sa pinakamalapit na planetang nagngangalang Juto Star. Hasambit ni Zong Ziming umano'y ang maliit na bituing ito'y nasa western border ng Kangsheng Starfield, not bad siya raw ay nakakaramdam ng manipis na metallic spiritual chi. Sinabi ni Chen Fan na pinili ng Five Elements Immortal Sect na mag-reside dito at kontrolin ang Starfield na ito, kaya ang division sa Starfield na ito ay natural lang na sumusunod sa Five Element Law. Nang biglang mayroong dumating na batang babae, nagtanong kung sino sila. Nagtanong si Chen Fan kung ano sa tingin nito, o tugon ng batang babae. So ang mga ito raw ba ay nagmula sa Jingsong Clan at base sa magandang kasuotan nito, ito raw ba ay isang branch leader? Well, hindi na raw nila kailangang tumingin pa rito, wala ng 5 element gold stones na matatagpuan pa rito. Inubos na ng mga tao nito, hinukay ang lahat ilang araw na ang nakararaan. Hajing Song Clan, patanong na sambit ni Zong Ziming sa pamamagitan ng telepathy o sound transmission. Sumagot si Chen Fan na malamang ang mga ito ay kabilang sa napakaraming branches na nasa ilalim ng 5 Elements Immortal Sect. Ano sabat ng batang babae, kung ganoon ang mga ito ay hindi nanggaling sa Jingsong Clan, kung ganoon who the hell daw ba ang mga ito, na siyang ikinabigla ng dalawa. Hasambit ni Chen Fan. So naririnig nito ang kanilang voice transmission. Paano ito naging posible? Sambit ni Zong Ziming. Mukhang ito ay isa lamang ordinaryong Xiantian cultivator, kaya paano nito naririnig ang kanilang divine sense transmission? Sumagot ang batang babae na hindi siya nakakarinig ng anumang specific, ang tanging naririnig niya lang ay mga bulong-bulong. Generally ang mga tao ng Kangsheng Starfield ay nagtataglay ng unique na sound transmission technique na itinuro sa kanila ng Immortal Sect, nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Nagtanong si Miss Zong Yaoyao na kapag sinabi nila kung sino sila, hindi ba ito natatakot na baka patayin nila ito? Hindi gaano tugon ng batang babae, sabay turo kay Chen Fan. Idinagdag na ngunit ang wood spiritual chi na tinataglay nito ay mas malakas pa kaysa dun sa mga underlings ng Jingsong Clan, kaya kung ang mga ito ay hindi mga indiscriminate killer, maaaring ang mga ito ay makipag-trade lang upang patahimikin siya. Ngunit kung hindi naman, ano naman daw ba ang problema sa kamatayan? Iyon ay higit na mas mainam kaysa sa magpatuloy na mabuhay sa walang katapusang paghihirap. O paghihirap, patanong na tugon ni Chen Fan. Sinabi ng batang babae na ang mga ito ay higit na mas nakahihigit sa kanya pagdating sa cultivation level, kaya siguro naman napansin na ng mga ito, hindi raw ba? Ang lugar na ito ay punong-puno ng mga gold elements, walang gaanong mga puno rito, kaya napakahirap para sa mga ordinaryong tao rito na mabuhay. Siya ay ipinanganak na taglay ang wood spiritual body, ipinatapon sa lugar na ito at sa kanyang kasalukuyang napakababang realm at contradictory pa na attribute. Kahit na ang paghingaman lang ay medyo mahirap sa lugar na ito at nagpatuloy sa paglalahad. Sinabi ni Zong Ziming na ngunit ito ay ipinanganak na taglay ang body of wood spirit, kaya hindi raw ba dapat na ang pagtuunan ng pansin ng family nito ay ang kanyang training? Ngunit paanong nangyaring sa halip ito ay ipinatapon? Sumagot ang batang babae na wala siyang gaanong masasabi sa kanila patungkol sa family matters. Kung ganun, saad ni Chen Fan, nagtanong kung ano ang gusto nitong i-trade. Sinabi ng batang babae na sumunod ang mga ito sa kanya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang bahay. Sa pinto ay pasigaw na sinabi ng batang babae sa kanyang grandma na bumalik na siya, sabay bukas ng pinto. Mukhang ang kanyang grandma ay nasa hindi magandang kalagayan. Grandma, saad ng batang babae, nagtanong kung kamusta na ang pakiramdam nito. Sinabi ni Miss Zong Yaoyao na siya ay natatakot na ito ay hindi. Sigaw ng batang babae, umano'y ang kanyang grandma ay hindi pa patay, medyo nanigas lang ito, ngunit mayroon pa ring manipis at kaunting aura na dumadaloy sa katawan nito. Ang kailangan nito ngayon ay ang tsansang makabalik sa dati niyang estado, kaya kapag nailigtas nila ito, gagawin niya kahit na ano pa ang gusto nila. Hatugon ni Chen Fan sabay lapat ng daliri sa bobo ng batang babae. Nagtanong kung ang ibig ba nitong sabihin sa kahit na anong bagay nakahanda itong ibigay sa kanya ang buong katawan nito at kaluluwa, na weirdohan ang dalawa sa kanilang narinig. Oo, tugon ng batang babae, siya raw ay nakahandang gamitin ang kanyang kaluluwa bilang bet sa spell at maaari rin itong maglagay ng kahit na anong spell sa kanya hanggat maabot lang nito ang kanyang requirements. Ang katawan na mayroong natural na wood spirit energy ay mayroong pakinabang para rito, hindi raw ba? Hatugon ni Chen Fan. So ibinibenta nito sa kanya ang kanyang sarili sa ganoon kamurang halaga, hindi raw ba ito magdadamdam?
Sumagot ang batang babae na ang kanyang grandma ay naghirap ng husto dahil sa kanya ito ay nagpakahirap na palakihin siya sa nagdaang 10 taon ng mag-isa at kung hindi lang dahil dun malamang siya ay patay na, kung kaya ngayong siya ay mayroong pagkakataong suklian ito gamit ang katawan na ito, siya ay hindi magdadalawang isip at hindi makakaramdam ng pagsisisi. Well kung ganun tugon ni Chen Fan tinatanggap niya ang deal nito. Mula doon ay sinil ni Chen Fan ang buong bahay inilapat ang kamay sa noo ng matanda't nagsabing ang nalentang puno'y tutubong muli sa kanyang kamay ito ay mare-revive, nagcast ng kung anong spell at makalipas ang ilang sandali, tuluyan ng gumaling ang matanda. Dahan daw ang iminulat ang kanyang mga mata grandma sambit ng batang babae sabay lapit at hawak sa kamay nito. Fuer tugon ng matanda umano'y kahit na siya ay natutulog siya ay hindi completely insensitive. Aking Fuer bakit daw ba ito ay napaka-stupid? Bumangon tumingin kay Chen Fan tinawag na Great Cultivator nagsabing kung gusto nitong humigop ng ilang energy iyon ay maaaring nitong gawin sa kanya wag sa kanyang Fuer. Anti-sabat ni Zhong Ziming umano'y sa tingin niya ay mukhang hindi pa ito tuluyang nagigising at ang kamalayan nito ay medyo malabo pa. Dahil kung gusto ng Immortal Monarch na humigop ng ilang energy bakit naman daw ba kailangan pa nitong gumawa ng deal? At ni ito raw ay gumasta pa ng energy upang gisingin ito para ano? Iyon daw ba ay upang makinig sa nonsense nito? Hindi nakaimak ang Ale Grandma sambit ni Fu hindi na raw nito kailangang mag-isip pa ng husto siya ay nakahandang eber ang kahit na anong consequence agad na lumuhod sa harap ni Chen Fan idinagdag na magmula sa araw na ito ang batang babaeng ito na nagngangalang Mei Fu ay. Nagpakilala si Chen Fan bilang Chen Baixuan idinagdag ni Fu na magmula sa araw na ito ang babaeng ito na nagngangalang Mei Fu ay nanunumpa kay Chen Baixuan na siya ay hindi magtataksil ang kanyang kaluluwa'y saksi mismo sa panunumpang ito at nagpatuloy sa kanyang vow hanggang sa mayroong tumamang kidlat hudyat na ang vow ay nakumpleto na. Inilapit ni Zhong Ziming ang silya patungo kay Chen Fan sinabi ni Chen Fan kay Fu na tumayot magsalita sabay upo. Idinagdag na mayroon siyang hinahanap na ilang individual sa Five Elements Immortal Sect. Immortal Master tugon ni Fu umano'y ang buong Kangsheng Starfield ay pag-aari ng Five Elements Immortal Sect ito raw ba ay mayroong specific na mga clues. Nagpakita ng projection si Chen Fan patungkol sa kinaroroonan ng kanyang ama't ina nagtanong kung alam ba nito ang dalawang lugar na ito, napaisip saglit si Fu. Nagsabing ang Medicine Garden ay pinamamahalaan ng kanilang Yinmei family at Jingsong family, dalawa sa 3 lineages ng Qizo. Sinabi ng grandma na siya ay hindi pa nakakapasok sa Pill Department ngunit sa tingin niya ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Fire Spirit Clan. Nagtanong si Chen Fan kung saan sa dalawang lugar ang mas malapit well in terms of proximity malamang ang domain ng Fire Spirit ay mas malapit ngunit base sa napansin niya mukhang ito raw ay pamilyar sa Medicine Garden, kaya perhaps mas madali kung doon siya mauunang pumunta. Oo tugon ni Grandma Yinmei umano'y 100 taon na ang nakararaan ilang mga gods ng Five Elements Immortal Sect ang nagkaroon ng bottleneck ng sabay ibig sabihin ng bottleneck na stuck sa isang realm hindi maka-breakthrough idinagdag ng Grandma na magmula noon ang ginawa nilang pagkain ay mga medicine pills na. Gayunpaman ang medicine field at pill department ay hindi magawang mapunan ang supply ng kanilang consumption rate, kaya sila ay nagsimulang manghuli ng mga low-graded cultivators mula sa iba't ibang dako ginawang alipin ginawang cannon fodder para sa mga fields upang makarefine ng mga pills. Dahil doon ang kanilang Yinmei lineage ay umalma, na siyang naging dahilan ng pagpapatapon sa kanila. Nagbigay ng insight ang magkapatid patungkol sa bagay na ito sinabi ni Chen Fan kay Grandma Yinmei na sumama ito sa kanila. Sumagot si Grandma Yinmei na ngunit siya at si Fuer ay mayroong restriction sa kanilang katawan hindi sila maaaring umalis mula rito sa Juto Star, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na bakit hindi nito tingnang muli ang kanyang sarili. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Grandma Yinmei na bigla nang mapansing na wala na ang restriction sa kanyang katawan. Sinabi ni Fu na malamang ito raw ay tinanggal na ng Immortal Master nung siya ay ganising nito ni-rewashed ang kanyang mga meridians. Nang biglang lumapit si Chen Fan kay Fu sabay lapat ng hintuturo sa likod nito't nag-infuse ng chi, ngayon saad niya maging ang restrictions nito ay tinanggal niya na rin, makikita ang reaksyon ng dalawa na alala yung sinabi ni Chen Fan kanina. Ngayon sambit ni Chen Fan kay Fu wala na itong mga tanong patama raw ba, kung ganun umalis na sila, salamat Immortal Master tugon ni Fu.